Napanood ko nga rin pala yung nag-viral na OFW na napauwi, allegedly dahil maganda raw. And then later on, naglabasan yung mga kwento, may mga nag-post ng tunay daw na dahilan kung bakit talaga napauwi yung OFW na to. Allegedly ulit, kasi syempre allegations lang nila to Allegedly dahil lumalabas mula sa CR or bathroom na nakatapis or nakatwalya. So yung gawain niya sa Pilipinas ay dinala niya sa abroad, and then sumasama daw siya sa kanyang among lalaki, ganon. So, hindi natin pag-uusapan kung tama ba yung mga lumabas na mga rude comments na kesyo may something kay girl, kaya napauwi, pinagsilosan ni madam, kasi parang may intensyon siya na akitin yung among lalaki, parang ganun. Hindi natin pag-uusapan yung mga ganong comments. Pero ang gusto kong ibahagi sa inyo ay kung ano yung karapatan ng OFW na pinauwi ng kanyang amo na hindi pa tapos ang kanyang kontrata dahil lang sa rason na allegedly ay maganda or nagsusuot ng nakatapis lang pagkatapos mag-shower or nagsiselos yung kanyang among babae or whatever. Ano yung karapatan ng OFW sa scenario na ito? And kung na-violate yung rights ni OFW, anong kanyang pwedeng maging recourse at ano ang pwede niyang makuha laban sa kanyang amo through dun sa kanyang manpower agency na nag-recruit sa kanya. Kapag tayo ba ay nang ibang bansa o naging overseas Filipino worker tayo, nawawalan ba ng silbi ang mga Philippine laws on labor and employment? At ang foreign law ba ng bansa kung saan tayo nagtatrabaho o na-deploy ang siyang mabibigyan ng konsiderasyon o siyang applicable sa case natin? So para dun sa pinauwing OFW, sana makarating sa kanya ang video na to. Kasi gusto kong malaman mo kung ano yung mga karapatan mo under the Philippine laws and ano yung pwede mong makuha kapag na-violate yung mga rights mo na to. Pero bago tayo pumunta doon, recently lang, meron akong vlog tungkol sa isa ring OFW na na-terminate naman ng kanyang employer. Alam niyo ba ang reason kung bakit siya na-terminate? Siya ay nagpositibo sa HIV. Hindi ko nababanggitin kung saang bansa siya nagtatrabaho, pero doon sa bansa kung saan siya na-deploy, ayon sa kanilang batas, kapag ikaw ay HIV positive, ground ito para tanggalin ka sa trabaho. So, umuwi siya ng Pilipinas, napauwi siya kasi nga natanggal siya sa trabaho. Pagdating niya rito, nag-file siya ng illegal dismissal dahil ayon sa kanya, walang due process yung kanyang termination, particularly substantive due process. Ibig sabihin, walang valid ground kung bakit siya tinanggal sa trabaho. At alam nyo ba, panalo si OFW dun sa case na yon. Ang sabi ng korte, ang HIV positive o yung pagkakaroon ng HIV ay hindi maikukonsiderang sakit under the labor code na siyang valid ground to terminate an employee. Kung gusto po ninyong mapanood yung full video, ilalagay ko po yung link sa comment section. Okay, so balikan natin si Pretty OFW na pinauwi ng kanyang amo. Alam na natin na may mandato ang gobyerno o ang state na magbigay ng full protection to labor. Kasama dito, of course, ang ating mga OFWs. At dahil nga sa mandatong ito, gumawa sila ng mga batas, nag-adopt sila ng mga rules, regulations, and policies, and nag-create din sila ng mga government agencies na tutugon sa pangangailangan ng mga OFW at makapagpatuloy sila na makapagtrabaho in a humane living conditions kahit sila ay nasa labas ng bansa. Ngayon, since hindi naman ako familiar sa batas ng
bansa kung saan na-deploy yung si Pretty OFW na pinauwi ng kanyang amo, ano? Ipagpalagay na lang natin na yung kanyang violation ay gross and talagang contrary sa morals, sa public policy, sa good customs ng bansang iyon. So, sabihin na natin na talagang may rason kung bakit niya pinauwi si Pretty OFW. Now, the question is, kaninong batas ang dapat i-apply? Is it the foreign law of the country kung saan na-deploy si OFW at kasalukuyang nagtatrabaho? O ang Philippine law kung saan galing si OFW regarding termination of employment? Okay, so magsisimula tayo sa kontrata. Ang ating mga OFWs bago umalis ng bansa ay may pinirmahang employment contract, tama? At ang kontrata na willingly, freely, or voluntarily pinirmahan ni OFW ang siyang magsisilbing batas sa dalawang partidong nakapirma sa kontrata na yon. So, ibig sabihin nito, pwede silang maglagay ng stipulations or provisions doon sa kontrata na sa pagitan ng OFW at ng kanyang employer, ang batas na applicable ay ang foreign law, hindi ang Philippine law. Pwede ba yon? Ang sagot ay nasa Article 1306 ng Civil Code. Ang dalawang partido sa kontrata ay malayang makapag-stipulate ng kahit anong probisyon sa kanilang kontrata, maliban lamang sa mga probisyon na contrary sa law, contrary sa morals, contrary sa customs, contrary sa public policy, contrary sa public order. So yung prinsipyo na malaya tayong ilagay kahit ano ang gusto natin sa ating kontrata ay binabalanse ng prinsipyo naman na yung mga provisions ng applicable law are deemed written in the contract. Ipinagpapalagay na kasama ito, incorporated ito, o nakasulat ito, o parte ito ng kontrata. Yun po ang ibig sabihin. Or in short, hindi natin po pwedeng labagin or baliin yung sinasabi ng batas sa pamamagitan ng paggawa ng mga probisyon ng kontrata na sumusuway o lumalabag sa batas. Bakit ganon? Dahil ang labor relationship sa pagitan ng OFW at ng kanyang foreign employer ay imbued with public interest. At hindi nito po pwedeng baliwalain ang Philippine law sa pamamagitan ng paglalagay sa kanilang employment contract na ang applicable na batas sa pagitan nilang dalawa ay ang batas ng ibang bansa. Tandaan ninyo ha, ang general rule ay ganito. Applicable ang batas ng Pilipinas sa overseas employment contract. Bakit? Nakalagay ito sa Section 3, Article 13 ng ating Constitution. Magbibigay ng full protection to labor ang state, whether local or overseas. So kahit na ang OFW ay nagtatrabaho sa ibang bansa, hindi pa rin siya nawawalan ng karapatan or right sa kanyang security of tenure, humane o makataong living conditions sa workplace, and living wage. Pero kung yan ang general rule, wala na bang exception? Absolute ba to? Hindi. Of course, may exception. Ang dalawang partido sa kontrata ay maaaring sumang-ayon sa probisyon na sa kanilang employment contract, ang applicable law ay yung batas ng bansa kung saan madedeploy si OFW, hindi ang batas ng Pilipinas. Pwede yon. Pero dahil exception ito sa general rule, meron tayong 4 na requisites bago mag-apply itong exception na to.
dapat nakastipulate o nakalagay ng maliwanag sa overseas employment contract yung specific foreign law na mag-a-apply sa kanilang dalawa. And yung foreign law na yon ay dapat mapatunayan kapag umabot na sa korte ang kaso ayon sa Philippine Rules on Evidence. Pangatlong requisite, dapat yung foreign law ay hindi contrary sa Philippine law, morals, good customs, public order, and public policy. Lastly, dapat yung overseas employment contract ay na-process sa pamamagitan ng Philippine Overseas Employment Agency o POEA. So itong 4 na requisites na to ay dapat makomply o masunod bago i-apply sa isang overseas employment contract ang foreign law o ang batas ng ibang bansa. So dahil hindi ko naman nabasa o nakita o hindi ko nahawakan yung kopya ng overseas employment contract ni Pretty OFW, hindi ko masabi kung anong naka-specify na law na applicable na naka-stipulate dun sa kanilang employment contract. Pero for the sake of argument, ipagpalagay na lang natin na nakalagay doon sa kontrata ni Pretty OFW na ang applicable na kontrata sa kanilang dalawa ay ang batas ng ibang bansa. At dahil hindi pa naman umabot sa korte itong kaso na to, so skip na natin yung requisite number 2. Yung requisite na kailangan ma-prove mo kung ano yung sinasabi ng foreign law na sinasabi mo nakalagay sa overseas employment contract. Kasi kung hindi mo napatunayan, mayroong principle na applicable dyan. At ang principle na to ay ipagpapalagay na yung foreign law na yon ay katulad o same lang sa Philippine law. So punta na tayo doon sa third requisite. Yung foreign law or yung law doon sa bansa na employer ay hindi contrary sa Philippine law, morals, good customs, public order, and public policy. So ayon po sa Philippine labor laws, ano ba yung mga just causes para ma-terminate ang empleyado sa kanyang trabaho? Ang mga ito ay serious misconduct, willful disobedience, gross and habitual neglect of duty, fraud or willful breach of trust, commission of a crime against the employer or his representatives, and other analogous cases o yung mga causes na katulad ng mga naunang nabanggit. Pero may mga requisites yung mga nabanggit ko na just causes for termination. Meron din akong related vlog kung saan na-detalye ko yung mga requisites na yon. Pero pumunta tayo doon sa serious misconduct or doon sa willful disobedience. Pag si Pretty OFW ba ay lumabas mula sa banyo na nakatapis ng tuwalya, considered na bang serious misconduct yon? Or kung sinuway ni Pretty OFW yung kanyang amo nung pagbawalan siya na magsuot ng mga fit na damit or lumabas kasama yung kanyang baba o yung kanyang among lalaki or iwan niya yung kanyang kwarto na hindi nakalock, willful disobedience na bang masasabi yon? Now, doon sa fourth requisite, ipagpalagay na natin yun na yung overseas employment contract ni Pretty OFW ay dumaan sa POEA. Pero yung pagpapauwi sa OFW, dahil lamang sa maganda ito, o kayo nagsusuot ng nakatapis lamang ng tuwalya pagkatapos maligo at lalabas, or hindi naglalak ng kwarto, or sumasama sa kanyang among lalaki, lahat po ng iyon ay malabong maging just cause ng termination ni OFW. So kahit na sa batas ng bansa ni employer, yung mga dahilan niya ay valid o just o reasonable para tanggalin sa OFW sa kanyang trabaho. Kung hindi naman ito kinukonsidera na just cause
para tanggalin ang isang OFW sa kanyang trabaho, then na-violate yung third requisite. Therefore, ang applicable sa isang overseas employment contract ay ang Philippine Law on Employment and Labor and hindi yung batas ni foreign employer. Meron din tayong tinatawag na procedural due process under our labor code kung saan kailangan mong i-notify sa empleyado bago mo siya tanggalin sa trabaho. And ang ibig sabihin nito, kailangan magkaroon ng 2 notices and hearing or yung chance na ma-explain ni OFW yung kanyang side. At kung Philippine law ang applicable sa overseas employment contract ng isang OFW at na-violate ito na employer sa pamamagitan ng pagpapauwi kay pretty OFW na walang just cause para i-terminate yung kanyang employment, ano ang kanyang karapatan? Under the labor code, entitled siya sa kanyang salary for the unexpired portion ng kanyang employment contract dahil illegal yung pagkakatanggal sa kanya. So para kay pretty OFW na napauwi ng kanyang amo, let go mo na yung bashing ng publiko sa'yo. Hayaan mo na yung mga na-receive mong backlash or mga rude comments mula sa kung kani-kanino. Pinagpiestahan na yung issue mo, let go of it. Pero ang gawin mo ngayon, pumunta ka sa public attorney's office, consult a lawyer about your rights. And then, proceed with filing an illegal dismissal case laban sa iyong employer through your international manpower agency. Yung manpower agency na nag-hire sa'yo dito sa Pilipinas, yung nag-process ng kontrata mo with POEA, yon, mag-file ka ng illegal dismissal case laban sa kanila. So, sana na-enlighten ko kayo kahit papano dito sa case ng ating pretty OFW na pinauwi dahil allegedly maganda and pinagsesilosan ng among babae.